kapag may insertion, hindi naman nawawala yung bottle. Dapat alam kung sino nag-insert. Ang totoo, hindi ko alam siya. Kaya gusto ko silang malaman. Hindi ko talaga po alam. I was never part of the BICAM. I was never a member of the Appropriations Committee. I was never a member of the small committee. So hindi ko po alam yung sagot. Kaya I think like what I said, the implication, the necessary investigative logic of this is to basically just ask the members of the Bicameral Conference Committee. Yung pong program of works, kanina nag-originate? Sa district o sa region? Akin, yung program of work, para nakalimutan kong buuin, no? So yan po yung one step of investigating who the proponent is, no? The second step is actually asking Henry Alcantara in the next hearing, meron bang lawmaker na nagko-coordinate sa'yo for this particular project? Doon natin malalaman kung senador ba o congressman yung po nag-propose or kung siya ba, or kung si Henry Alcantara din ba, yung pinanggalingan itong program of works. But, again, hindi mo mailalagay ni Henry Alcantara yan sa BICAM. Kasi, pwede mong ilagay ni Henry Alcantara yan sa NEP. Kasi yan mo yung in-admit, yan din yung in-admit niya doon po sa hearing po namin. Yung pong mga ghost project and substandard projects, nasa NEP po yun. So, tinanong namin siya, yung sa unang tatlo na sinisiyasat, yung unang ghost, tsaka yung dalawang substandard, ang sabi niya, yes po, ako po yung nag-propose niyan. Kaya nga ho yan nasa NEP. No? Basically, ganun po yung pagkakasabi niya. Siya din daw po yung nag-implement po. So, kumbaga, pwede mo mangyari on those three projects na wala pong legislator involved. No? Pero, itong 96 million ghost project, because it is a line item insertion in the GAA. Hindi mo pwede, kahit magaling po kay Henry Alcantara, yung program of works. Yung pong idea for this particular flood control project in Plaridel, Bulacan, he will not be able to place it into the line item of the Bicameral Conference Committee or the GAA without coordinating with a particular congressman, without coordinating with a particular senator. Ito, siguro mag-numbers game tayo kasi parang hindi naman natin pwedeng isulat yung pangalan ng 300 kongresista na possible. So dahil ano po district yan naluroon? First Engineering District po ito. Yung kay Alcantara. Yung kay Alcantara. Yung first Engineering District po ito. Okay. Yung po kay Alcantara. So malamang sa hindi, ang unang pagbibintangan dyan is sino congressman ng first district. Pangalawa, sino po pwedeng magdala doon ng project? I suppose yung mga party list congressmen. Kung makikiraan doon sa congressman ng first district. For the level of Congress, pwede mong party list, pwede district. Congressman po. Okay. Yung maglagay dyan. Tapos titingnan natin, may mga congressman naman na hindi nakakapagpababa. Ang term dyan ng linggo ay nakakapagpababa ng proyekto. So, alisin na natin yung 60% ng mga party list congressmen na pwedeng suspect. So, kukunti na. Then, lahat ng senador pwedeng maglagay dyan. Tama po, lahat po ng senador pwede rin maglagay. So, maliit ng ating bilang ng suspects. Less than 40 nito. Again, sa 40 na yan na nasa sa isip natin without mentioning the names, sino dito ang miyembro ng ng BICAM? Hindi ko alam. Hindi ko pa nakita yung mga miyembro. Lumiliit yung ating numero. Tama po kayo. Tapos titingnan po natin sinong congressman o sinong senador ang paborito yung nag-implement na construction company. So parang ang pinag-uusapan natin dito, hindi nalalampas ang 5 tao. Napakaliit naman ng 5 tao. Pero, ibig sabihin, tama yung process of elimination po na binabanggit po ninyo. No? So, tama yung binanggit nyo. So, pwede district, pwede yung party lists, no? Pwede ho yung, actually, pwede ho yung mga typically na nagpupunta ho doon, nag-inaugurate ng mga proyekto. Yes. Doon po sa mga lugar. Whether congressman siya o senador po siya. So, yun ho, pwede. Pero, kumbaga, we cannot kasi know with certainty. So, katulad ho, for example, I think that the question has already been asked of the Senate as well. Yung po binanggit ho natin na this is a BICAM insertion. Actually, ang sabi ho ng ilang mga senador, they would have to look at the records of the BICAM. So,
Kami, I would say na we'd also like to be able to look at the records of the BICAM. Baka naman ho, it was stated there, no? Kung sino po yung nag-propose nito pong particular line item na to. Pero just to be very clear, magkaiba ho yung the person proposing, ha? Yes. Ibig ko sabihin, kailangan natin malaman, did this person actually propose the project? No? Yun yung person. Second, was he complicit in the ghosting of this project? Dalawang kaibang bagay po yun. Kasi pwede naman po talaga mangyari na this particular legislator, senator man yan o congressman, like, talagang honest to goodness, gusto niya po talaga yung flood control project po rin sa Plaridel. Di ba? Pero yung second point, at yan yung kailangan itanong natin kay Engineer Alcantara, kailangan natin itanong niya kay Mark Arevalo ng Wawa Builders, sino? May kasabot ba na congressman dito po sa pamimera, dito, congressman o senador, dito po sa pamimera, dito po 96 billion po na proyekto? Opo, di po ba ang tawag kapag ipinasok sa pinanukalang pondohan ng isang proposal, listing ang tawag dyan, ano po? Listing, yun ang term na ginagamit. Kasi list yun pinipick up nila dun sa list at dapat po yan ay validated sa region. So, nung pong na-validate, imposible namang hindi validated dyan validated sa region yung proposal, program of works na yan, matitrace po ba natin kung sinong nagsumiti doon o kaninong letterhead ang ginamit para mapavalidate dun sa regional office ng DPWH? Para ho malinaw, pwede mo natin tanungin yung Bicameral Conference Committee members. Yun yung una. Katulad, 3 steps nga pwede itanong yung Bicameral Conference Committee members ng 2024 kasi sila ho yung actual na poder doon po sa insertion po ng mga line items. Yun yung una. Pangalawa, at tama ho yung binabanggit nyo, pwede ho talagang tanongin yung DPWH, District Engineer mismo. Lalo, I think it was also that District Engineering Office that implemented it. So, kumbaga, yung mga detalye po niyan on how it actually became a line item, like what you stated, may program works, may actual validation, maybe some legislator was actually coordinating with him. Diba? So, I think that is something that can probably be asked in the next hearing po to Engineer Alcantara. Hindi ba may problema yung two houses of Congress na looking into the same problem na yung House cannot summon or invite yung member ng committee na BICAM committee na nag-review ng budget. By the same token, yung Senate din, we cannot compel the congressman to appear before No, we will invite them. Ito na yung investigative, like what, just to be clear po on, I think the distinction on why we did not invite members of Congress the last time and why we will invite members of Congress this time. The last time, irrelevant yung pong motion to invite Congressman Zaldico and Senator Grace po into the hearing because the topic that they wanted to talk about was budget insertions in the 2025 budget. Kumbaga, it is not germane to an anomalous project, transaction, contract on flood control, which is basically the mandate of the committee. So that was, I think, the person who proposed it, proposed the motion, actually withdrew it. So it was finished. No? Pero ito, second point, itong bagay po na ito, we will invite members of the Bicameral Conference Committee of 2024 to shed light po on the matter. But obviously, syempre will still extend the same courtesies to House members, to Senate members. Ibig sabihin, malaya mo sila magpakita sa komite kung gusto mo nila o hindi. Pero kumbaga, hindi na ito yung parang dati na there was an actual objection. Dahil nga, ito, relevant na po ito. Meron ng tie doon po sa invitation to Bicameral Conference Committee members. Dahil meron ng tayo pinag-uusapan na anomalous transaction, which is the 96 million ghost project. No? So, ano ba yun? It's a very clear distinction as to why we will invite them today. So yung may plano ang Malacanang to form an independent body. Kung maitayo na ito, would the Senate and House pros
continue ba? Hindi na. Well, I think this is something that should be decided jointly po by the Senate and the House. No? Kasi syempre, as soon as nakaporma na po yung Independent Commission, may executive order na, may mga tauhan na, I think the public would also want that to proceed. So, hopefully, dapat it's a joint decision by the Senate and the House to take a step back, to suspend proceedings, and to refer everything to the Independent Commission. But I think very important po na it is undertaken jointly. Kasi yun na nga, hindi pwedeng Kongreso lang po yung matras, hindi pwedeng Senado lang po yung matras. Hindi po maganda na mag-investiga din ang Senado pa rin at ang Kongreso. Kasi kung titingnan yung hearing ng Senado, ang idiniliin congressman. Kung titingnan naman yung hearing ng House of Representatives, marami doon hinahatak. Hindi naman marami. May ilan doon na hinahatak papunta doon sa mga senador. Ngayon, kung may so-called independent commission, di ba mas maganda yun? Madali para sa trabaho ng independent commission, pupulutin lamang nila yung saving points ng taas at saka nung nasa baba. Wala naman, yung una ko naman nung sinabi nung nakaraan, wala naman akong problema na magtuloy-tuloy po ba yung tatlo. No, pwede yung magsabay-sabay po ito. Pero I think okay lang din. Kung baga, basta mag-decision po jointly yung Kongreso at Senado na umatras at ibigay na ho ang lahat. Kasi syempre, kailangan mo talaga nating tanggapin na pinupulaan naman ho yung parehong houses of Congress na talagang all of us are basically conflicted. No? So, to basically just resolve it, pwedeng umatras na ho yung parehong bodies at ipasa ho talaga immediately sa Independent Commission. Kasi para po sa mga media, mas maganda yun para may freedom of impression. After the ignorance of my question, hindi para malisip yung poder ng bicameral Congress. Kasi whether we like it or not, it is the third chamber of Congress and most instances, ito yung pinaka-power ko. Paano ba gagawin natin yan? Resolution or a law or anything to limit this bicameral Congress? Will expand. Ngayon po ay meron na hong tunguhin para sa transparency po ng budget process. No? So, for example, sa House po ay binuwag na yung small committee which has existed since like the last 25 years. No? Para ho ma-expedite po yung proseso sa House. No? So, yun yung una. Pangalawa, yung Bicameral Conference Committee kailangan ho ibukas talaga sa publiko. Hindi lang yung opening tsaka closing statements kasi parang yun lang po yung binukas nung nakaraan, pero yung integrity details po of what goes in, what goes out, what's get taken out, what gets placed in, hindi pa rin po kasama yung publiko doon. Isa mo dun sa mga sinasabi mo ni Senator Lacson, which I support, kailangan mo talaga may ownership tayo doon sa bawat line item na ilalagay natin at bawat line item na tatagpasin po natin. So, ibig sabihin, kailangan, if you're not a member of the Bicameral Conference Committee and you proposed it, which particular removal or inclusion, dapat nakalagay po yun in that particular line item. Di ba? And kung member ka ng Bicameral Conference Committee and you supported that insertion or removal, dapat nakalagay pa rin doon, di ba? Kumbaga, who proposed and who who proposed and who supported, no? Na member po ng Bicameral Conference Committee. Pwede rin kasi mangyari na yung nag-propose at nag-recommend at nag-support ay miyembro mismo ng BICAM. No? So, very important po yun. Parang kumbaga, you have to take ownership of the school building, the additional school building that you want to be built. Di ba? You have to take ownership of the new flood control project in a flood-prone zone. Di ba? That you're asking to be built. Di ba? So, very important po yun. Kasi, ano mo lang naman yun yung sa mga gumagamit po ng Microsoft Word, mga Microsoft Excel, may tinatawag dyan na track changes di ba? So basically, pag ginalaw mo yung spreadsheet, malalaman to kung sino yung gumalaw po ng spreadsheet. Kung si Congressman A ba to, Senator B ba to, mailalagay mo yun at mailalahat mo yun. So, kumbaga, it is not saying na there is wrongdoing, pero panindigan mo na talagang kailangan itong dagdag na social service na to, kailangan itong dagdag na building na ito, kailangan itong dagdag na flood control na ito. Kung
maraming gusto maging transparent yung pagkasagawa ng budget. Pero paano yun? I doubt na kumuha tayo ng 1,000 tao, bigyan ng tig-1 million yung budget ng nakaraang taon. Baka hindi makakarating ng 15 pahina sa bakit ng ulo ng gusto magbasa nito. That's more than 6,000 pages na line item na napaka-technical ng description. Hindi ka dapat bawasan ng technicalities dun sa budget. Total budget na naman yun eh. Para hindi pa-bore yung yung karaniwang tao na gustong magsuri ng budget. Tingin ko gusto ng lahat yun. Yeah. Dapat 5 pages na rin budget, di ba? Para mabilis na lang. Pero kailangan natin maglinaw. Pagka 5 pages na lang mo yung budget, magiging lump sum budget mo yan. Ibig sabihin, bahala na yung mga implementing agencies kung paano nila. Ilagay natin dyan, Gusto nyo 5 pages? O sige, one line item, flood control, 50 million. O pahala na sila kung paano nila ilalagay yun. No? So, just to be very clear, meron hong dahilan bakit ko sobrang kapal po ng mga budget. Kasi, kung ano yung nakalagay doon, yun, pera yun eh. Di ba? So, halimbawa, construction of school building A, 50 million. Meron ho yung weight, that particular line item has the weight, not just of law, but also actual government funds. No? At yun din ho yung safeguard natin na hindi itong school building A na ito, hindi lang po ito pupunta, diretso talaga ito pupunta sa barangay A. Hindi ba? Hindi ito pwedeng ilagay sa barangay B. No? Kaya dinidetali po ng ganyan po kanila. Pero ang totoo naman, syempre, we need more experts to actually look at the line items. And ito po nga, for example, ito pong paglalahad ho natin na ito po ay GAA at hindi po na sa HGAB. Yung pong 96 million ghost project. Ang totoo, ang ginawa ko doon, inisa-isa ko talaga yung HGAB kasi wala akong PDF, PDF copy yung po HGAB. So tinignan ko yung libro mismo. Mahirap po talaga siyang gawin. Pero as soon as naman you people get the hang of where the actual books are, where the actual line items are, tingin ko mas mapapadali naman ako. Kasi for example, dun sa iba naman pong mga ahensya, hindi naman ang sobrang detalyado sa totoo lang. Ano lang ko yun, MOOE, capital expenses, tapos personal services, no? Yung pinaka-madetalyado lang naman ho isang libro. Yung libro po ng mga DPWH projects. No? So, yun yung medyo kailangan po ng pagkakabihasa para hanapin po at maintindihan po yung outline logic nito pong pagkakalatag ng mga proyekto. Kung ang Department of Public Works and Highways ay komplikado ang paglusuri sa budget nito, kasi yung school building ng DepEd, sa DepEd na gumula ang pondo, ang implementing agency ay DPWH. Yung Farm to Market Road ng DAR, Department of Agrarian Reform, at saka ng Department of Agriculture, DPWH yung nag-i-implement. So pag titingnan dun sa libro, hindi mo na makita yung overlapping. Kasi iba sino mag-aakala na tinutukoy, iisa pa lang 10 metro na opening ng barangay road na tinutukoy sa 3-4 na ahensya. Nagdagat pa natin dyan, may pondo pang LCAP sa Farm to Market Road at meron pang LGSF sa DILG. Well, ang totoo po dyan ay itatanong na ho natin yung absorptive capacity. Kasi yung debate natin, gusto namin sa DepEd na lang yan. Gusto namin sa DPWH siya dahil yan po yung main infrastructure line agency po ng gobyerno. Pero ang totoo naman, ang laging tanong doon, dalawang bagay. Una, yung presyo. Pangalawa, yung pong bilis ng pag-implementa. Di ba? Kasi para may mga sinasabi, sige, yung DepEd, mas marami kami kaya ito dahil diretso na Kumbaga magpapabid na kami. Ang problema naman doon, mas mababa yung presyo nila, pero baka mas mabagal silang magtayo, no? Yun yung unang kailangan mong i-resolve, no? For example, sa DPWH naman, para mas mataas yung presyo, for some reason, I don't know. Pero, mas kaya nilang magpatupad agad ng mga proyekto po ito. So, kumbaga, I think, at the highest level, may kailangan pong ma-resolve doon na parang, kailangan mong mahabol. For example, kung gusto ng DepEd na sila na po yung magtayo ng mga building, kailangan mo nilang mahabol yung efficiency ng DPWH sa bidding, sa actual implementation. Kasi, yun ho yung sasabihin sa kanila, sige, sa inyo na, pero ba't 5 classroom pa lang yun ay tayo nyo? Diba? So, baka pwede mong magkaroon, I think pwede mong pagdesisyonan ng
gobyerno na, o sige, kalahati ng school buildings, DepEd, bahala ka dyan. Diba? O kalahati ng school buildings, ibigay nyo sa DPWH, mag-compete kayo. Kung at the end of the year, sino yung mas may maraming na-implement na mga school buildings, edi, next year, imbis na kalahati, edi, isi 60% na namin to. Yung kabila, 40% na lang. So, ibig sabihin, they have to compete also on price, they have to compete on efficiency. Kung yung po bang investigation ninyo ay anong tawag ng iba dyan? Table investigations lang. Yung impormasyong hinahanap nyo ay hinahanap lang sa pamamagitan ng mga pagtatanong. O kasi halimbawa, yung mga contractors na yan, nagpadala man lang ba kayo ng kinatawan, ng Infracom, para tingnan ko saan talaga nakatira ito? Kinuna ng video na doon umuwi sa Ayala na ba? At dito sinasabing address. O tingnan yung ano, kasi napakarami ng memes eh. Yung laging nakatungong kontraktor. Ang sabi ng iba eh, para namang hindi ito mukhang kontraktor parang kinontrata lamang para naging fall guy. Yun ba yung tinitin ninyo? Baka naman yung ipinipresent ang kontraktor eh. Taga-bitbit lamang ng Louis Vuitton na bag. Ang asawa ng kontraktor. Darating po tayo dyan, no? Ibig sabihin, kasi ito po mga nauna, ito yung mga low-lying fruits eh. Ito yung meron ng actual documentation, ito na yung nabisita ng Pangulo, ito yung kailangan na lang umbuin ng Senado at Kongreso yung kwento, pwede na agad magkasa. So, katulad ng sinabi namin, immediately after the first hearing po ng Infracom, kaya na ho namin ikasa na, oops, Henry Alcantara, plunder yan. Diba? Kailangan na lang namin mahanap si Sally Santos na pinag-issuehan na ho namin ng subpoena kasama ng iba pa ho mga kontratista. Kasi yung Sally Santos, yun po yung Sims Construction Trading na sangkot dito po sa Agos Project po na 55 million. Bakit po ba parang napapagtunan ng Perse de Bulacan? Hindi ko alam. Tanong natin sa Pangulo siguro. Kasi yun ang unang pinuntahan eh. Pero ang totoo, I think meron naman din pong real reason kung bakit, hindi lang naman Bulacan the province, no? Kundi Bulacan the first district engineering office. No? Kasi, I guess meron naman talaga actual reports na ito po talaga yung notorious na district engineering office. No? At, ayun na nga, nakita ko natin, one substandard, yung una, 55 million ghost, dalawang substandard, 96 million ghost. No? So, I think marami pa po tayo mga halukay ng mga punto in the next couple of days dito po sa First Engineering District po na ito. Opo, outside the First Engineering District ng Bulacan, ano po yung aabangan namin sa Infracom na distrito pa o probinsya? Ito po nga, darating po nga pagdinig, I think there will be a focus on the Diskaya-related firms. No? Para makita ho natin yung mga, ano ho yung mga ginawa niya over the course of the years na from, lumaki sila, Pinoy administration, mas malaki sila sa panahon po niya President Duterte as admitted in the Senate hearing. Di ba? Na talagang tumodo sila ng flood control ng 2016. I think that is on record. No? At kung paano po talaga nila linaro ito po nga bidding process na sabay-sabay po silang nagbibid. No? I think yung pong abogado nila, meron po silang palusot nitong nakaraan lang. Sabi nila, naratel lang po yung ali kung bakit niya una sinabi na siya pa rin yung siyam ng mga kumpanya at saka yung fact nga na sabay-sabay ho silang sumasali sa bid. That is unacceptable. That is already, those statements are already admissions against interest. No? So, no amount of lawyer speak or lawyer excuses will save her anymore from those admissions. Si Wawaw, kaya siya nag-umpisang lumaki. Hindi pa namin yun sisiyasan. So, we will see kung kahit anong panahon po siya lumaki. Pero malinaw na ngayon, malaki siya sa flood control kasi kasama siya sa top 15 eh. Hindi naman yung mapapansin kung hindi yan kasama sa top 15 eh. Sa totoo lang. Apo, yung Santos, yung SYS, Sims. Hindi siya malaking-malaki. Pero meron siya mga particular projects in Bulacan, meron siya mga particular projects in Metro Manila. Okay. May mga kongresistang mainit kay Ginoong Saldico, dating chairman ng Committee on Appropriations. Pero pinakita ba ang ghost project sa Albay?
wala pang inuulat sa House Infrastructure Committee or nakikita tayo publicly na sinasabi na meron pong ghost or substandard projects, yung mga linilink ng mga kumpanya po sa kanya. Sino pa yung mainit na mga congressista? Of course, speaker, may nakita bang ghost projects dun sa kanyang distrito? Hindi ko alam kung merong mga binabanggit on speaker. So, yung ganito po, nasasala din ba ninyo parang tanong o galit na di lang paglilihis lamang ng issue? Hindi naman, kasi ang totoo naman, para nga ho maging malinaw na meron hong step by step na ginagawa tayo dito, ang talagang finofocusan ho natin yung mga lugar kung saan ho nagpupunta yung Pangulo. No? Ibig sabihin, para din ho hindi masabi na, oh, bakit kayo nandyan na? Di ba? Parang, kumbaga, hindi pwedeng sabihin ng mga kababayan natin na parang meron lang tayo pinag-iinteresan na ilang mga lugar. Kasi ang totoo naman ho, and we really have to be frank about it, ito po mga usapin ng flood control, ginagamit na ho talaga at the local level nung po mga naglalaban ng mga politiko. So, kumbaga, we really have to take a lot of things with a grain of salt, no? Kung totoo ba o hindi, yung ilan po sa mga sinasabi na mga anomalya, substandard man yan, o mga ghost projects po man yan. Magandang umaga po. Darlene Kai from GMA News. Yung kay Representative Leandro Leviste po yung nangyari sa Batangas, makakasama ba siya sa investigation ng committee? Nabanggit ko nung nakaraan na pwede. Yung pong maging bahagi itong bribery, well, anong tawag dyan? Hindi ko na maintindihan ngayon, sa totoo lang eh. With the new developments, this is actually new development. No? Kasi naglabas po ng counter affidavit yung engineer, no? Na involved po dito sa kaso po na ito, basically denying what Congressman Leviste said na nagbigay siya ng pera sa kanya and providing, una, so much context, and second, so much details, which are details that was never revealed by Congressman Leviste before. Hindi ba? So, I think the public and Congress should really look at the statements a little bit more closely. No, I'm not sure lang po whether we will subject it to an infrastructure committee hearing in the future kasi parang we're not talking yet about, actual anomalous projects, no, or a ghost project or a substandard project for it to basically trigger the matter as a part of the agenda. No, pero ayun na nga, we will decide as a committee how to go about it. Pero yun na, basically sumagot yung district engineer, absolutely denying what Congressman Leviste said and basically implicating so many other people, no, into the entire thing. No? So, we will monitor it. I will monitor it in the coming days. And kasi ang totoo po, ayaw mo natin sa totoo lang na nagpipinsala ng mga maliliit na mga taong gobyerno kung wala naman sila talaga kasalanan. Ayaw din mo natin na ginagamit ang maliliit na mga taong gobyerno para sa mga pampolitikang mga aksyon. Diba? Kasi they do not deserve it. Marami naman din sa kanila, sa totoo lang, hindi naman sila santo. And I'm quite certain, yung district engineer, when he gave that money, hindi yung siya santo. Hindi ba? Pero the developments in that counter affidavit provides so much context and provides so much more information than what was actually stated before. So, syempre, the next questions would be, will Congressman Jojo Ang make an absolute denial of the facts in the counter affidavit? Will Senator Lauren Legarda make an absolute denial on the facts in that counter affidavit? Kasi kailangan po natin ibanggay yung pong counter affidavit ng engineer versus doon po sa mga public statements po ni Congressman Leviste. Pwede po bang magtanong dyan ng konti? Kasi sa Batangas yung pinag-uusapan, distrito ni Leviste. District Engineer ng Batangas, na isa rin taga Batangas.
yung district engineer, si Calalo. Kalalo, sorry. Si Calalo. Tapos, yung binanggit niya, yung Jojo ay party list. Anong party list niya? Usuwag Ilonggo. Sino po bang Ilonggo? Hindi ko alam, sino ba yung logo? Si Jojo Ang. Si Lauren Ligarda po sabi ng ano. So, mukhang hindi ko kaya ethics na dapat mag-investiga rito. Kasi may connection po ito eh. At least sa publicly available information, pwedeng mag-conclude yung karaniwang tao na tama po kayo. Mukhang may mga hindi innocent eh. Well, I think to be very clear, si District Engineer Calalo naman ay malaya na mag-file ng kanyang mga complaints, no? If a House member will support it against Congressman Jojo Ang, if it's something that Engineer Calalo would want to do. Kasi matitali po talaga yung counter affidavit sa totoo lang. At it provides context bakit sila umabot doon sa supposed giving the money to Congressman De Viste. So, if he feels aggrieved, but I think magaling naman yung abogado niya, there are so many avenues on how to basically bumawi, no, dito po sa nangyari po sa buhay niya. Itong pangyayaring ito, hindi ba ito ang pwedeng magsilbi sa atin na huwag agad maniwala sa unang nagkukwento? Hintayin natin ang resulta ng investigasyon bago tayo mag-conclude at magalit ng gusto. Hindi. Not just on this case, but in any case, in any story, syempre, kailangan mo talaga, hanggat maaari, maging balanse mo tayo. Kaya kumbaga, hindi rin mo tayo agad na nagbibigay mo ng conclusion at judgment sa maraming mga bagay. No? Pero for example, if there is something that is already staring you in the face, no? Halimbawa, talaga namang, for example, kay Engineer Alcantara, siya naman talaga head of office. Siya talaga yung pumirma sa lahat ng mga dokumento. Siguro naman, pagka halimbawa umulan, kailangan ko bang itanong yung meteorologist kung umulan? Di ba, hindi naman? So, marami mga bagay din naman sa totoo lang na on its face, yan na talaga yun. Di ba? Pero for example yan, dahil mabigat yung allegations against each other, di ba? Kailangan, we have to basically reserve judgment po muna hanggat magkaroon pa po tayo ng mga dagdag na detalye. Di ba it's just a matter of time bago ma-establish na yung independent commission? Para pina-finalize na lang yung nitty-gritty at details ng ano. Pero I would imagine si former Secretary Babe Simpson would be part of this. Di ba, nagano nga siya na gusto niyang maging tumulong dito sa pag-ano. Pero I would think, para magkaroon ng credibility yung commission, it should include such as former Supreme Court justices yung para yung legal implications sa mga findings. Well, tama po kayo. So, very important na may mga investigador dyan, may mga abogado dyan, may mga justice dyan. Pero importante din ho na may mga technical experts dyan. So, ibig sabihin, yung pong mga engineers from the private sector, dapat kasali din ho dyan. Kasi, ano naman alam ng abogado kung tama yung bakal o hindi? Ano naman alam ng abogado kung tama ba yung kapal ng biga o hindi? O tama ba yung kalidad ng semento? So, talagang sama-sama ho dapat yung mga professionals yan. Dapat hindi lang yan abogado, justice yung magpapatakbo po nito. So, kaya matagal kaya ito? I think hopefully within the next 2 weeks, mailabas na yan. Kasi yan din ho inaantay talaga ng mga tao. And na-announce po yan early this week. Hopefully may iuna po yan sa pinakamaagang panahon. Hindi ho ba maraming mapipikon pag si dating Secretary Babe Simpson ang naging miyembro dyan? Kasi nung panahon niya, sa halip na tumaas ang presyo ng lahat ng pagawaing bayan, nakaltasan, nagbigyan ng discount ng 15%. Pinakamura ang public infrastructure at hindi nagigiba hanggang ngayon nung panahon ng Secretary Babe Simpson. Kaya nagreklamo yung mga maraming kontraktor noon. Hindi raw sila napagbigyan. Hindi kabahan na sila. Kasi kilala ko yung Secretary Babes eh. Kumbaga, kung ano yung pagtingin niya on a technical aspect, on a financial aspect, tingin ko hindi niya yung sasabihin kung hindi siya sigurado. So, talagang kailangan nila magbantay. Kasi,
Kung kailangan silang abutan mo talaga nung, if the day of reckoning has come for all of them, then it will come for all of them. Question? Sorry. Sir, may pinapatanong lang po yung opisina po namin. Yung po mga subpoena na in-issue po ng House Infracom this past few days po, pinapa-expand po sana nila yung basehan ng mga bakit sila po yung sinubpoena. Tapos yung next question ko po is, yung Tuesday agenda, Diskaya-linked projects lang po muna ang hihimayin ng Infracom? Isa doon sa mga ihimayin. I think yung pong 96 million ghost project pwede pong mapag-usapan din kasi ano na yun yan eh. Kasama na rin naman yan doon sa mga usapin po na napag-usapan ng first hearing kasi si Engineer Alcantara was already there. Yung subpoena, ang basis po ng subpoena, hindi sila nagpakita ng unang hearing. So, I think Congress has every power to basically compel them to show up in the next hearing. Kasi nga, this is an investigative body. So, subpoena is basically just an invitation to attend. No? With the caveat na pag hindi kayo nag-attend, further proceedings can actually happen, which is like the contempt proceedings na nga po. Pero, that will be determined on Tuesday. I mean, syempre, if they appear, then I don't think there's a reason to cite them in contempt. No? So yun, pag-usapan pa po namin with greater detail in the committee itself. Pero po nasasabi ko ang follow-up question, nawala na daw po sa bansa ang mga Diskaya. Meron na po ba tayong intel on that? Hindi ako NBI at saka BI eh. Baka may mga bumulong na dyan sa inyo, sir, sa opisina niyo. Di ba parang may sinabi ata si Secretary Boying Remulla na parang andito pa naman ata. And I think that the ILBO has already been issued eh. So, if they have left, naka-report dapat sa Bureau of Immigration yun. Yun yung first. But second, we have to remember that Alice Go also left. Yun na nga, sir. Di ba? So, I don't know. They have to... So, ang conclusion po nyo mas madaling mahuli sa labas ng bansa kung parang nagtatago sa loob ng bansa. Hindi ko alam. Pero yun nga, I just wanted to be very honest na sure there's an ILBO and there's a Bureau of Immigration. The Bureau of Immigration is supposed to report it. But again, the fact of life is, Alice Go was able to leave. No? So, we will see din naman po. So, if they attend, pero may sinabi ata na papakita sila sa Senate eh. So, we will see po if they will attend the Senate and the House hearing po. Thank you po. Sir, JC po from TV5. Sir, yung mga pinapasabina nyo, kung sakaling hindi sila umattend dun sa pagdinig, ano kayang magiging impression nun? Siyempre, pag hindi yung sila umattend, una, pwede mo namin silang isabina ulit. Yan yung una. Pangalawa, pwede rin mo sila i-cite po in contempt. At siyempre, pag na-cite po sila in contempt, pwede po silang ipa-aresto and brought to the committee to speak before the committee. Tapos sir, di ba you mentioned earlier, si Congressman Zaldico will be invited sa September 9 hearing, but... No. So Not this po. Okay. So hindi pa. No, I mean, the Bicameral Conference Committee members of the 2024 budget will be invited. Not in this hearing po. Sige po. Eko. Kanina po yun nga pala banggit nyo na down the line invite yung mga members ng BICAP ng 2024. Kasama na rin si Cabinet Secretary Sonny Angara. So how would that work po? I know you observe interparliamentary courtesy, but when you're inviting a Cabinet Secretary, how would that work po for the inquiry? I think for former Senator and Secretary Angara, I think House members will want to extend the same courtesies to him. Kasi, former member siya of the House, former member of the Senate, and now Cabinet. I'm just thinking out loud. Kasi ultimately, that will have to be subjected to a vote. Pero I think we will extend the same courtesies to Secretary Angara. Grace po. Grace po, if she is a member of the BICAM, she might be invited. Pero Grace po kasi was Finance Secretary only for the Finance Committee Chair for the 2025 budget lang po. But for the 2024 budget, which was finalized 2023, it was Secretary Angara who was Finance Committee Chair.
follow ko. Balikan ko lang din po yung kay Luiste. Sir, natandaan ko po, ang ambit ng TRICOM is anomalous, substandard, and coast projects po. If you remember, may in-inspect si Kong Luiste, yung time na dinivulge na meron nga nag-adapt ng bribe sa kanya na substandard project, yung sa Binampang River Wall protection and dun sa distrito niya. And he alleged na yung contractor nun is the one that tried to bribe him. And yun yung nasa resibo na pinost sa Facebook. So, will that trigger that particular case being brought into the ambit of the TRICOM? I have to see the details first. Pero yes, if we'll talk about the specific project itself, na anomalous, substandard, I think that is the allegation. That can be the subject of the TRICOM. Pero yung pong sagutan nila siguro, yung bribery attempt and the other things, para baka it's going to be just a side matter. Parang we still want to be able to focus on the actual output of that particular project. So maybe in a future hearing. But I don't think it's part of the priority list at the moment. Kung obviously may sumasama ang loob ng mga Pilipino sa natutuklasan ng mga probable katiwalian sa ating lipunan, paano po natin titimplahin naman yung damdamin ng ating mga kababayan na alam natin may nag-uudyok eh. Ang gusto nga, batuhin na, saktan, yung mga pangalang nababanggit dito sa mga kontrobersyal na mga proyekto nito. At meron pa nga nananawagan sa mga social media na gayahin daw yung ginagawa ng mga Indonesians. At ano po masasabi niya? Para hindi tayo mawala dun sa konteksto na baka naman yung solusyon na iniisip ng iba eh, mas malala pa kaysa original problema. Ang totoo, malaya lang mong magalit. No? At talagang tamang magalit po yung mga kababayan mo natin sa mga lahat ng sangkot dito po sa mga flood control projects na ito, yung mga substandard, ghosts, lahat po ng sangkot. Ibig sabihin, DPWH officials, contractors, legislators po na maano po dito, masasangkot po sa lahat po ng mga pamimera po na ginawa dito. So, the anger is correct. Dapat po talaga ipakita natin sa mga kababayan, sa mga taong gobyerno, sa pinakamatataas na mga opisyal ng gobyerno, galit po ng taong bayan. So, gawin lang po nila yan. Dahil yan naman po din talaga yung nakakapag-udyok sa gobyerno para magkaroon po ng actual na reforma. Balikan mo natin yung nangyari doon sa PDAF scam. Alam po ninyo kung hindi nagkaroon ng Million People March sa Luneta, hindi mo natin mawawasak yung PDAF, no? At hindi wawasakin ng Korte Suprema yung pong post-enactment intervention ng legislators sa mga pondo po ng bayan. So, I think, pagka ituloy lang muna mga kababayan natin yung protesta, mapapersa ho talaga yung Palasyo, Kongreso, Senado, na bilis-bilisan mo talaga yung paglalatag po ng aktual na pagbabago sa usapin po ng proyektong pang-infrastructure. So ang kaibahan lang po ng iskandalong ito sa mga projects, mismo ang Pangulo ang nagsiwalat sa budgeto. Tama. Hindi, nung PDAF po kasi, hindi po ito, parang may nag-away kasi sa ano, di ba? Nag-onsehan yung pong mga main culprits no, ng PDAF scam, tapos kumanta sa publiko at nagtututuro. Yung kaibahan mo ngayon, yung Pangulo mo mismo yung talagang naglatag po ng batayan para siyasatin po lahat ng mga anomalya ng mga kontrata. So, kung ano man ho yung, sa totoo lang, kung ano man ho yung pinakamabisa, pinakamabilis para magkaroon po ng aktual na pagpapanagot at reckoning sa usapin po na ito, yun po talaga. And if it was the President who triggered it, then talagang hats off to him. May mga panukala po yung ilang mga senador na yung flood control fund for next year, scrap muna habang hindi pa lumilinaw ang usapin nito. Ano ba kayong take sa ganung mga panukala? Muli, babalikan ko, yung pong flood control projects ay mahalaga sa isang climate risky na bansa, katulad po ng Pilipinas. No? So, yung pong mga sinasabi na hindi na dapat pondohan po yung flood control for next year, yan po ay huwag nating pakinggan dahil nagpapa-hero-hero lang po yung mga yun. I think yung more important step no, for next year ay gawin po talagang science-based yung pong pagkakaroon ng flood control project. So I think yung pong Kongreso, ang gagawin na po niya, kailangan pong nakabatay sa NOAA project list. No? Pagka flood risk area ito, halimbawa pulang-pulang yung lugar mo, doon ka lang pwedeng magkaroon ng flood control project. Pag wala ka, halimbawa yellow lang siguro, kung yellow pwede. Pero I think uunahin po talaga pagka red area, doon po sa Project NOAA, yung po nga inyo pong mga lugar, doon lang po kayo magkakaroon ng dahilan para magkaroon po ng flood control project. Dapat po ba magkaroon ng third party na mag-aaral tungkol sa bagay nito? Kasi kung DPWSD daw po ang gagawa nito,
Imagine yung DPWH sa may hawak sa kalye, yung drainage sa tabi ng kalye, sila rin na gumagawa, sila rin nagdedesenyo. Isa nang pinakakita ng tuktok ng mundo kay binabaha. Di ba yung Benguet, Mountain Province? Pagkataas-taas ng elevation, binabaha. Nasisira nga yung taniman ng ng strawberry. Hindi mo dapat baka kulang din ng expertise, sabi nga ba? Again, babalikan mo natin yung binabanggit na ho ng nakaraan. I think mas marami mo talagang private sector participation yung mahalaga po rito. Yung pong mga engineering design experts, dapat maisama mo talaga natin dito. At kumbaga, katulad na binagit ko na, sa project implementation, dapat kasali mo sila. Sabi mo ng mga taga-DPWH, so parang po ni Secretary Babe Singson, meron daw ganun, may inspectorate yung DPWH, pero pinapapasok pa rin yung mga private sector inspectors para talagang tiyakin natin na even if compromise, for example, ng isang opisina ng DPWH, no? I-ghost talaga nila sa substandard talaga ng mga proyekto, mapuputol mo agad yung linya ng corruption dahil meron pong hindi papayag na hindi kasali din sa opisina na yun, third party inspectors. Malalaman niya agad bago isa na ho yung dike kung tama ba yung pagkakalakatag ng bakal, tama ba yung laman nito pong mga lugar ng mga dike po na ito bago siya isara. So, doon pa lang, hindi na ho makakabil yung pong kontratista at yung mga kasabat po niya kung gusto niya i-substandard o i-ghost ito pong proyekto na ito. Yung pang ini-investigan infra kung limitado lang sa nakalipas sa 3 taon, Hindi na. Actually, ano na ho yan, tumatawid na ho yan pabalik. Kasi for example, yung the Skylink firms, katulad na nga ng binanggit natin, lumaki ho yan mula nung Aquino administration. Lumalabas na ho sila sa listahan as early as the Aquino administration, pero tumodo nung pong Duterte administration, tumutodo pa rin ho hanggang ngayon. No? So, I think yung look back po natin on how these firms were able to become big, no? Kailangan mo natin yung makita. Kasi for example, in that top 15 list, meron pong mga nasa listahan po na yan, malalaki na po sila as far back as the Arroyo administration, LRT at iba pa pong mga kontratista. So, ibig sabihin, makikita po natin more or less na yung trajectory of growth nila, parang hindi siya masyadong questionable. Kasi consistently, matataas po yung mga project sizes, project costs po ng mga kumpanya po ito as far back as the Arroyo administration. Actually, marami naman from the Arroyo administration natagpas na to Pinoy, to Duterte, to today. Pero for example, LRT, mula umpisa hanggang dulo, andun po sila sa listahan. So it speaks about the need to make a distinction between people that are actually doing scale, having the size that they have, versus those that actually just got projects during particular regimes. No? So for example, ito, for the flood control, meron talaga dun sa listahan, Wawa Builders, MG Sanidan. Parang ngayon lang namin nakita sa listahan yun eh. Parang never namin sila nakita sa listahan. So, in the previous projects of DPWH. So, ayun yung mga yun pa lang, so totoo lang, parang red flag na yun. So, pagka ganun, I think we have to go deeper towards these particular firms as well. Kung follow-up question po dyan sa nababanggit po ninyo, sorry. So ito po bang mga contractors, yung companies na isusupina ninyo and that you want to talk to, interrelate on Tuesday, is it safe to say na ang basihan nyo doon is because suspicious ang trajectory ng pag-angat ng mga kumpanya nito, pagyaman nila? Hindi lang yun, Okay. actually. Kasi, for example, si Mark Arevalo, Wow Builders, hindi lang naman, well, una, suspicious na nandun sa top 15 list. Pangalawa, suspicious na talaga din yung kanyang testimony in the Senate. No? Na tinanong lang siya, yes or no, are you involved in Ghost Project? And sabi niya, I invoke my right against self-incrimination. We would want to ask him the same question again. Kasi, remember, tinanong po namin lahat ng mga nagpakita sa amin eh. Noong hearing na yon. Isa, lahat ng mga nagpakita dun sa 15. Do you have ghost projects? Dalawang tanong yun. Do you have ghost projects? Do you have substandard projects? Lahat sila. Ang sinabi mo nila, hindi. Ano yung relevance of that question? It basically binds them on that fact, on that admission. Kasi, syempre, pagka this is their project and nakita natin na, oh, meron substandard, sabi mo hindi. O, paano yan? Di ba? Are you fooling the committee? Di ba? So, yan po. I think that is the logic there. So, we would want to ask Mr. Arevalo that same question again. And if he will actually say in the committee the same answer that he said during the Senate hearing. But not just one, hindi ko yun lang yung dahilan. For example, the other people that were subpoenaed, hindi talaga sila nagpakita. So, I'm not attributing anything more than to the fact na hindi po sila nagpakita. Thank you po. Tom, kasi ipakita si dating Secretary Dave Singson. Kasi ang reklamo nun, dahil masino na tinitingnan lahat ng mga dokumento, bakit daw dalaw ng infrastructure projects? Kasi marami kayang mabid.
Hanggang ngayon nga, pag nakita na sa meeting si Congressman, si Secretary Dave Singson, may nagwawalang congresswoman eh. But anyway, tanong ko po sa inyo, umalis ang Pinoy administration, nag-iwan ng cash savings, 1.6 to 1.7 trillion pesos. Hindi ko kaya magandang silipin niyo yan. Kasi parang yung mga binabagit ng kontraktor, ganyan si Lobo. Kung iniwan, nagsimula yung mga allegedly, mga projects na ibinid at inubos within 1 year nang walang mga program of works na kompleto yung iba. Nasabit ko sa FLR at saka dun sa savings or shavings na tinatawag ng mga accountant ng government. Gusto ko gusto ko maghinaw dun sa pagkakaroon ng savings at pagkakaroon ng utang. Ang totoo naman ho, hindi naman porque marami ka savings, okay na yun. Di ba? Hindi rin ibig sabihin na marami kang utang, hindi na yun okay. No? So, sinasabi ko yun as a, not just as a lawyer but also may konting alam sa finance. No? So, mas mahalaga mong tignan mo dito more than questioning issues of savings or issues of debt. Kung paano mo ginagamit yung actual funds that are existing today. Di ba? Kasi, ang totoo, halimbawa, may mga 1 trillion debt. Kasi ang susunod, 1 trillion savings. Ang next question doon, ba't di mo ginamit yung 1 trillion savings? Di ba? Ba't di ka nagtayo ng mga dagdag na mga, ba't hindi mo ginamit at ba't mo tinenggal lang in cash yung 1 trillion? And so, kumbaga, I don't want to get into that debate. Ang more important question to ask is, with the money that you have today, with the projects that are in front of you, did you implement it exactly to the specifications needed? Did you ghost it? Did you make a substandard project? No? Those are the very basic questions na kailangan mo nating sagutin. So, irrespective of you have 1 trillion pesos in savings or you have like debt that is, well, managed naman well, doon tayo mag-focus po sa actual project-to-project results. Okay ba yan? Ghost ba yan? Substandard ba yan? Saan district, pinakamalaki ang mga projects? Hindi ko alam. Pero yung kung Bulacan First Engineering District, parang ilang taon mo sila sila pinakamalaki sa buong Pilipinas. Parang, I think there's a news report on it eh. Even previous to this administration, parang malaki na ho talaga daw yung nakukuha nilang mga pondo. And, well, to be fair, pwede na naman ho talaga malaki yung nakuha nilang pondo dahil, yun na, marami ho talagang bahain na lugar po dito. So, isang bagay. Pero pangalawa, baka hindi ho yung naging temptation para sa mga DPWH official na gawin ho itong mga ginawa po nila sa mga proyekto nito. Bob, masyado malaki yung napunta mo sa Davao. One day, galing na pali. Kasi pang yung baha, meron kayong inclination na tingnan istigaan mo that controls sa Davao. Pero, katulad ko na binanggit po natin sa opening statement noong unang hearing, kahit sa ang bahagi ng Pilipinas, pwede mong puntahan ng komite. Kung meron mong ghost project doon, meron mong substandard projects doon, pwede mo yan maging subject sa ating pong investigation. So, to answer you, yung pong 51 billion po in Davao can be the subject of inquiry. So, tinatapos lang po namin itong mga nauna nung iniikutan ng Pangulo. And then, we can go to the other places already. Dok, ito naman ay hindi mapanghamang tanong. Kasi naalala ko, ang Senado, wala pang binobotohan para patalsikin ang kasamahan rin ng Senador. Pero House of Representatives, may mga pangyayari sa nakalipas na bumoto para patalsikin ang miyembro ng House of Representatives dahil may paglaban na ginawa. Dito pa sa inyong investigasyon, darating sa punto, o pwedeng dumating sa punto na may patatalsikin kay miyembro ng House of Representatives dahil sa pagkakasabot sa anomalya. Ang totoo, pwede mo talagang mangyari yun. No? So, ibig sabihin, kung talagang intimately linked sa isang ghost project ang isang legislator, pwede mangyari yun na masubject siya to an ethics complaint. No? So, at pag nasubject to an ethics complaint, maraming mga penalties yun, di ba? Meron pwedeng reprimand, pwedeng suspension, pwedeng expulsion. So, yan po yung mga pwedeng mangyari. So, all of it are basically on the table pagka ganyan yung nangyari. Para hindi lang naman yung pag-absent ang naging dahilan kaya nagpatalsik ang House of Representatives ng miyembro nila. Di ba kaya si Tevez, tinanggal ng House of Representatives ang kaso kasi absent ang absent. Okay, pag wala ng tanong, meron pa. Hello po, good morning.
Noel po ng BKP. Yung unang tanong ko po, yung doon sa hearing na darating sa Tuesday, ano po ang content ng pag-uusapan? Tapos sinasabi po at Anggara, kailan po siya inimbitahan? At yung ano bang unahin na nasa hearing yung September 9, yung 55 or 96 million? Yung 55 po ng Sims Construction at ng Bulacan First District Engineering Office, more or less complete na po yung mga ano namin dyan, mga detalye po namin dyan. Inatay na lang po namin magpakita si Sally Santos ng Sims Construction. So darating po pagdinig, I think the focus will be on the Discaya Link firms. The projects that they've undertook, yung pong mga corporate structure po nila, yung ways kung paano sila sumali sa mga bidding, kung totoo ba yung sinasabi ng abogado nila na hindi sila nagsasabay-sabay. So I think yan po yung magiging focus. Pangalawa, I think pwede mo matouch yung 96 million Ghost Project sa Plaridel. Kasi it's the same engineering district and si Engineer Alcantara was also the one who did not implement that. Diba? So, well, supposedly implemented that kasi team completed the po ng 2024. Actually, and this is to be very clear again, meron siyang lusot supposedly doon po sa 55 million plunder accusation. No? Kasi for the 55 million Ghost Project, kasi sabi niya, hindi naman ako kasali dyan kasi nilipat na ako nung I think early June, tapos yung resibo parang mid-June, parang yun ang gusto niyang sabihin. And therefore, baka daw hindi umabot to plunder. Pero may sagot ako doon kasi sabi ko, it doesn't matter kung hindi ka kasali doon sa final payment kasi kasama ka naman sa entire process, yung pisa hanggang dulo, kasama ka pa rin. So anyway, pero that might be his defense na hindi ako pwede plunder kasi first part lang ako kasama. Ito pong 96 million na Ghost Project po na ito, kasama ko siya sa buong proseso. Mula umpisa hanggang dulo. Kasi 2024 po ito Di ba? At more importantly, sobrang halos doble na po ito nung pong threshold for plunder ng 50 million. So, yan pong Wawa project na Ghost. Mahirap na hong escape ni Engineer Alcantara yung pong plunder charge dyan sa bagay po na yan. Comparing follow-up then from Jenny News po. Kailan po natin imbitahan yung mga members ng BICAM na 2024 KAA? Hopefully after the next year. Within the weekends. Within the next 2 to 3 weeks siguro. May mga names na ba kayo sa sino yung members ng BICAM? I-finalize ko lang kasi nakahapon lang naman na Sure na ba si Senator? Hindi, ang sure ako pangalan, syempre, yung mga heads. So, si Senator Anggara, Secretary Anggara ngayon, at si Congressman Zaldico will be invited to shed light na po on the, kung alam ba nila kung sino ba yung nag-insert, sino yung nag-propose dito pong mga line items po nito. Wala nang tanong. Sino daw yung nanalo ng 700 million sa casino na kontrato? Hindi ko po alam. Hindi ako nanalo sa casino. Mga kaibigan. Pero natalo 300 million daw. Isang gabi yan. So, di may 500 million pa siya. Pero wala na. Sana, si Dong Terry kasi, hindi pwede mo talagang masyado sa atin na meron siya na. Hindi, pwede pa 10 pwede pa lang Pwede pa. Sige, may tanong pa kayo. Parang gusto na kumain. Kung sorry, meron po, due to insistent public demand, ano po mangyayari kung hindi pupunta si Discaya sa Tuesday hearing? Kasi di ba may agenda kayo nakalatag? Gusto niyo makuha yung mga impormasyon na yun, yung bidding process, ganito. Gagawa ka ba ng paraan para makuha mo yun through other sources, other people? Are you gonna invite the LGUs no supposedly projects? Ano po ang next move ng Congress to get those information if sakali po mag-alis go si si Discaya, sir? Una sa lahat, antay namin siya sa alas 9 ng Martes. So, doon na lang natin malalaman kung ano yung gagawin ng komite. Pero sasabihin ko na kung ano yung pwede gawin. So, pwede siyang cite in contempt. At syempre, pag cite in contempt, yung mga susunod na po doon ay kung ano na yung mga dapat gawin. So, tingnan natin. Kasi pwede din naman mag-show cause order pa, ba't hindi siya nagpakita. Marami pang mga ways So, ayaw ko pangunahan po yung komite kung ano mo yung gagawin niya. Copy po ko. Salamat po. Teka ko, naalala ko si Alice Go ay inaresto via Interpol sa Indonesia, hindi dahil sa kaso niya. Inaresto dahil sa contempt citation ng Senado. Wala pa siya kaso noon. Hindi ko alam kung ginawa siya noon. So, yung mere contempt, yung citation of contempt, ay sapat na para mas madali siya pauli pag nasa ng bansa.
Ayaw ko sabihin, hindi ko alam, pero hindi ko talaga alam. Salamat, attorney. O di good luck. Mas maganda. But anyway, dito po sa hearing pa rin ito, merong mga ilan na gustong imbitahan daw si ganito, si ganoon. Ano po bang criteria para imbitahan? Halimbawa, isang matabil na alkalde o isang matabil na dating opisyal na wala namang sinasabing ebidensya na magpapatunay sa kanyang accusation, yun ho ba'y kaiba-imbita? O hindi papayag ang committee na maging platform lamang na gustong magpabida? Hindi ko talaga napapayagan yun, para lang malinaw. Kasi kung hindi, imbitahan kaya kita. Sa Martes. Hindi ko talaga pwede. Hindi ko talaga pwede na, kailangan ko talaga germane dun sa mga pinag-uusapan. Kaya nga, sinasabi ko namin, parang dapat talaga project-based, project-driven po yung investigasyon. Kasi kung hindi, kung sino-sino na lang ho yung imbitahan dyan, hindi ba sasabihin sa akin, Chairman, imbitahan mo to. Eh naman dahil naman kasi imbitahan, wala, ano, dahil lang gusto mong pa-imbitahan, hindi yung ganun yung komite. Di ba? Kailangan may pakita talaga muna na, boss, pinuntahan namin sa listahan ng sumbong sa Pangulo, pinuntahan namin coordinates, wala, kahit ano. Ayun, pwede ako mag-imbita nun. Pagka ganun ang sinabi po rin sa akin. Pero yung parang, kailangan talaga maimbitahan to, boss. Kasi tingin ko, ano yan, pinira niya talaga yan. Mahirap naman mga ganun. Kumbaga, pagtatawanan mo tayo ng mga kababayan natin pagka ganun po ito. So, si Mayor Magalo, para siya maimbitahan at makapagsalita, dapat may ipakita siyang ebidensya. Hindi batay lang sa hearsay ang kanyang isasalaysay din. Tingin ko, alam po ninyo, sure, maganda maglinaw kay Mayor Magalo. Meron daw siyang imbitasyon sa Senado eh. Ba't hindi siya magpunta ron? Hindi ba? I mean, kung talagang gusto niyang gawin ay maglahad ng katotohanan sa buong Pilipinas. Parang yun ang gusto niya sabihin eh. Sabihin niya yung mga legislator, contractors, sabihin niya yung mga kumukha po ng 30 to 40% kickback. Meron naman na pala siyang imbitasyon sa Senado. Ba't hindi siya magpunta sa Lunes? Doon na ho niya isiwalat yung lahat po ng kanyang nalalaman. Hindi ba? Kasi ang totoo lang, ang totoo, yung Senado, hindi naman yung hinihayan eh. Wala siyang sinabing pang-insulto sa komite na nagdidinig po niyan sa Senado. Pero sa Kongreso, in so many instances, ano yung sinabi niya? Yung anti-mono pejorative, di ba? To slander the committee. Tinawag niyang mga kriminal, yung pong mga miyembro ng komite. Kaya ako, merong batayang objection yung ilan po nating mga House members eh, sa pag-imbita ho sa kanya. Kasi nga, ayaw mo pala eh. Ayaw mo pala, wala ka palang tiwala dito sa komite na ito. Bakit ka dito magpupunta? Di ba? Hindi ba yun yung classic case na sinuka mo na, kakainin mo pa? Hindi ba? Bakit sila magpapakita sa komite kung ang tinawag mo nila, I don't want to say the anti-moral pejorative, no? Pero tinawag mo ng mga kriminal yung pong mga miyembro ng komite po ito. So, hindi nyo alam kung may ebidensya siya dito. Kasi sa bagay naman siya eh, I suppose, ang alam lang niya, assuming na may ebidensya siya, Baguio-centered. Well, meron daw nagbibigay sa kanya ng mga dokumento, meron daw nagbibigay sa kanya ng mga information. And to be very clear, I'm speaking as a lawyer, that is hearsay, my friend. So yung hearsay, bagaman hearing ito, hindi pwede ang hearsay. Tama po yun. At siguro, maganda siguro mag-focus siya dun sa basura ng Baguio kasi may viral mo sa ABS-CBN nitong nakaraan. Yung pong sa Session Road, yung pong mga basura, nung meron pong downpour, talagang sumasayo pababa ng Session Road eh. Yung pong basura doon. So I think he should do what he needs to do. No? So if he wants to do it, he can do it in the Senate. Hindi naman niya hinihaw yung Senado, wala naman siya sinabi tungkol doon. Ba't hindi niya yun gawin doon? Sino pa iba kasama niya sa committee? Di ba tatlong committee siya? Tatlong committee po ito, Public Works Committee, Public Accounts Committee, at Good Government Committee po. Ang head po ng Public Works si Congressman Romy Momo, at ang head po ng Good Government ay si Congressman Joel Chu. Hindi pa galing din ng DPWH siya? Tama po, dati pong Senior Undersecretary si Congressman Momo. So alam niya, familiar talaga siya sa workings ng DPWH. Basically, hindi siya pwedeng lokohin ng mga taga-DPWH. So I think yun po yung talagang papel niya doon. Na pagka meron sinabi yung mga taga-DPWH na very technical po na paliwanag, kaya niya i-call out agad kung tama ba, totoo, o linuloko ba niya yung komite. So do you think appointment ni Vince Dizon as DPWH is appropriate? Or? Well, ang totoo, wala naman ako objection doon po sa appointment po ni Secretary Vince. So, ang expectation lang po talaga natin dyan, mag-follow through po talaga siya doon sa sinasabi po ng Pangulo na clean sweep at all levels. Greenhouse.
So, yan po yung antayin natin sa kanya. I guess he has a timeline for himself. I think within the next 2 weeks or within the month, meron na pong mga ganyan pong developments from the DPWH. Ikaw parang sa mga recent na mga pahayag, dahil sa mga in-session, lumalabas yata na, doon lang sa budget ng PhilHealth, yung sa subsidy sa PhilHealth, lumalabas doon na hindi pala malaking in-session yung galing sa House of Representatives. Mas malaking in-sessions doon natin sa Senado. So, yun ba yung isa sa nakikita yung kung bakit dapat ipatawag talaga yung mga dati na senador na miyembro ng BICAM. Hindi ko alam kung para sa Infracom, no? Kasi parang medyo malayo na sa ano po yan. Pero napunta yung mga ganun, may sa kung proportion na pag-uusapan, parang mahirap paniwalaan na congressman ako pwede mag-insert. Well, tingnan mo natin kasi the focus for the Bicameral Conference Committee invitation will be on the 2024 budget. No? So, kailangan natin malaman kung kailan ba nangyari ang problema sa PhilHealth. Is it 2024 or is it 2025? I think 2025 eh. So, tingnan pa natin. Pero I think walang pumipigil. No? It can be lodged at the Committee on Appropriations level or whichever committee po na pwede mo talagang magsiyasat dito. Sir, meron pong tanong. Sir, halimbawa po doon sa investigasyon about doon sa insertion, kung meron pong mapapatunayan na mayroong mataas na congressman or senador mapapatunayan na sila isangkot sa insertion, ano pong mangyayari? Then, una sa lahat yung insertions, kailangan maglinaw, hindi yan illegal, hindi yan bawal. In fact, marami yung mga insertions, tama naman. Pagkatayo ng gusali, pagkatayo ng iba pang mga pangailangan mga pang-infrastruktura, social services na dagdag, wala ko tayong debate doon. Ang problema sa insertions, kung ito po ay gagawing ghostly, ito po ay gagawing substandard ng mga nag-implement ng mga ahensya at kung kasabwat yung pong mga legislators. So, yun yung pero siyempre, pangalawa, ang focus pa rin mo natin, kailangan talagang muna may anomalous transaction, contract, project relating to flood control or other infrastructure projects. Yun talaga yung trigger para humasalang sila dyan sa investigation po natin kung So, insertion basically, nagkaroon na ng masamang connotation, yun yung power of the purse. tama po. Tungkulin ng mambabatas yun. Particularly ng kongresista. Kasi ang budget siya na Kongresista at senador. Kasi ang totoo, constitutional power ng Kongreso at Senado yung power of the purse. So, kaya hindi ko natin tinatanggap din yung sinasabi mo ng ilang mga senador na ang gusto nila, yung net na lang. Net na lang yung net na yun. Wala nang tanong-tanong, i-adapt na natin. Kasi ibig sabihin noon, una, pagsuko po yun ng power of the purse ng Kongreso at Senado, kailangan mo talagang siya sa atin yung each and every line item na sinasabit po ng Pangulo. At pangalawa, and ito yung facts in the last couple of days, ang sinabi nga ho ng NEP, ang sabi ng mga congressman, kahit ni Senator, inang sinabi, basura mo yung ilan sa mga alaman mo ng NEP, pwede ba yun na na lang natin, tatanggapin na lang ho natin hook, line, and sinker yung NEP? Kung ang dami palang problematic na details. So for example, flood control, Project A, nasa 2005 GAA. Para sa NEP, flood control A, Project A pa rin yung nakalagay doon. So, yun problema mo talaga yun. No? So, mahirap yung ganun pong proposal na kung ano yung sinabi ng Pangulo, dapat yun na diretso. Hindi mo ba magiging rubber stamp ang kongreso nun? Pagka kung ano yung nasa NEP, pwede lang yung budget? Tama kayo doon. Pero yun na nga, hindi yung talaga, nakita na natin in real practical terms Hindi ko lahat na nakalagay sa NEP talagang masusing na silip nakita ng BBM. Kaya nga meron tayong ganitong problema ngayon. Basically, ang maglilinis ng kalat na ginawa ng BBM sa NEP, yung Kongreso at Senado. So, kaya we will never surrender the power of the purse. I think that should be clear. Hindi ba sa nakakaintindi ng budget process, ang tawag dun sa P ng NEP ay hindi program, proposal. For Congress to approve or to amend. Ang tawag ngayon program, National Expenditure Program, but technically it is the executive proposal for the Congress and the Senate to consider. So kung in toto, i-adapt ng Kongreso yung NEP, adi mawawala yung pinakamahalagang tungkulin taon-taon ng Kongreso. Yun na nga. So like what I stated, we will never surrender the power of the purse. So again, hindi susurrender yung power of the purse. May tanong po ako sa inyo. Sa NEP po ba, yung original na panukala galing sa executive, gaano po kalaki sa halagang yun ang nagagalaw lamang pagdaan ng Kongreso? Baka tama yung sinasabi ng dating kongresista, wala naman talaga power of the purse ng Kongreso o the power of the coin purse lamang. Bariyan lang kami nagagalaw. Hindi naman yun totoo. Ang totoo,
any and every line item can be amended by Congress and the Senate. So, yan yung talagang technical definition po ng power of the purse. So, lahat po ng aspeto na yan. Kung gusto magtagpas, pwede magtagpas. Kung gusto magdagdag at magtatanggal doon sa ibang mga line items, pwede pong gawin yun ng Congress at saka ng Senado. Last question. Meron bang aral ang kukuha sa lahat sa nangyari ngayon? Ibig sabihin, is there a cautionary tale that we can look at with regards to what's happening now? Alam natin, ganito na nangyari. Ito cause and effect. Are we already looking at the lessons and the precautions that we can do and take in order that these things will not happen again? Mahirapan ho tayo dahil hindi tayo soothsayer. We don't predict the future, but sa nangyayari ngayon, nakikita natin yung lessons na ma-clean or makukuha ninyo sa nangyari ngayon sa issue to. Ano masasabi po ninyo? Oh. Again, yung mga pinakamahalagang susi talaga dyan, to really cut the line of corruption at the district level, yung pong private sector inspections ng mga engineers. Kasi it comes from outside the DPWH. So, ano yung sabihin nun? Ano yung, merong cost implication yun. Kasi syempre, you have to engage them, di ba? Pero I think that is something that we would rather pay for and adjust in the project cost if the trade-off would be ghost projects and substandard projects. Kasi anyway, yung pong substandard, i-rehabilitate din naman natin. Gagastos na naman tayo ng X number of amount of money for that. Just fix it eh. Hindi ba? I would rather pay for fees of engineers that are outside of DPWH. Kasi I'm quite certain, mas mababa yung fees ng engineers to do the inspections across the line of the project implementation, as against basically rehabilitating something again, or as against, you know, building another thing because the previous project was ghosted. Diba? So yun, ako talaga, naniniwala ako talaga with all my heart na doon pa lang gawin lang natin yun, incorporated in the project cost, these engineers. Quality control. Yeah. Hindi na, actually, quality and integrity lang. Kasi pwede quality, pero kung yung integrity control, importante din mo yun. Kasi doon pa lang, I mean, I don't need to talk to the senators or the congressmen there eh. Kumbaga, kung may isang buhatan yung congressman, senador, district engineer, contractor, basta these guys, you just, you know, check, look at the blueprint of the engineering design, compare it to what is actually being done at this particular phase of the project. Oh, hindi nila ginawa, o ayusin nyo, hindi kayo makakabil. Hindi ba? I think that is the most practical thing that we can actually do here. Hindi natin kailangan ng savior from the north na katulad po ni Mayor Magalong to basically just fix this entire thing. Hindi ko rin maintindihan lahat ngayon ay walking camera. Lahat ng may cellphone may camera. I mean, to the point na masyado tayo marami na nakita. Napapansin na yung maintim na kinikili ng artista. And yet, merong projects na walang nakakaalam na bayaran ng daan-daang milyong piso na hindi naman pala nagawa, na hindi nabukan ng lupa. Ano yung pwedeng gawin para ma-harness natin yung possession na camera ng bawat karaniwang mamamayan para malagtat o hindi makalusot ng mga ghost and substandard mga projects? Hindi, yung sumbong sa Pangulo, I think marami na nga mga na-report dyan eh. Pero, syempre, ang totoo naman, kailangan din natin alam kung ano yung tinitignan natin. Kasi for example, hindi naman lahat ng mga flood control and other infrastructure projects ay nakadikit sa komunidad. Di ba? Siyempre kung sapa ko yan, nakadikit sa komunidad o yun. Hindi na itayo yung maliit po na drainage. No? Pero I think the bigger infrastructure projects are basically away from the communities. So hindi mo siya din ganun kadaling hanapin. No? Pero yung those within the communities, yan talagang maraming pwede talagang gawin yung mga kababayan natin. Pero syempre, that's just the first step. Kasi, of course, the second step is what would government do as soon as the report is made? Kasi, kung nag-report siya, ano gagawin mo? Diba? Hindi naman pwedeng pinabayaran lang mo ng gobyerno yun, whether executive or legislative na wala akong nangyari doon. Diba? Ano po nangyari sa geotagging? Lahat ito, geotag eh. Paper okay ito eh. Pero natutuklasan eh, wala pa na tinatag eh. Well, yun na nga. So, supposedly, yung geotag was
the promise of transparency, no? When parang, wala ka nang poproblemahin dyan. I think parang there was resonance po, not in this administration, but in previous administrations na nagkakaroon na ho ng IT component yung mga proyekto. Yan ang pinigayabang nila. You don't have to worry about anything. Kasi nga, geotag yan, pwede mong mahanap yan. Pero ang problema, even that particular IT intervention for transparency has been compromised. Di ba? So, meron ho dyan mga geotag daw po na hindi pala yun yung geotag. No? Or for example, kahit halimbawa, meron kang geotag, but all you need are basically just photographs in the document na pwede mo siguro, I don't know, manufacture. So, kasi hindi naman di pupunta ng halimbawa ng inspector, di pupunta ng COA. Like what he has stated, kulang sila ng tao. O di kahit naka-geotag ka, or pinay kami yung geotag, hindi mo mapapansin yun. Di ba? So, I think more really needs to be done to basically just, kailangan natin panagutin lahat ng involved, particularly the main actors here. Isang bahagi lang po talaga. Pero yung, we will forget about this in, I don't know, when the next controversy gets broken, di ba? Parang we might forget about this. Pero if we are able to place in the mechanisms of accountability in areas that are not usually seen, in the district offices, di ba? Nakalatag na siya dyan. Even if we move on to the next national controversy, for as long as it is there, nakapwesto lang yun. Parang nakakakaba na para sa mga malevolent actors na gawin pa ho nila yung dati nilang ginagawa.